Natawa ako sa sinabi ni Ate Ophelia. Ako nang bahala dito. Lulusutan ko na lang kapag nahalata niya. Tumango sa Ate Ophelia. Sige, bababa na ako. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka, ha? Tumango lang ako, tumiti kay Ate Ophelia. Paglabas niya, tumayo ako at lumapit sa life-size mirror ko. Tinignan ko ang pisngi. Medyo namumula na ito. Siguro maglalagay na lang ako ng konting blush on mamaya bago dumating si Alvin. Bago mag alas 4 ng hapon ay dumating na si Sarah. Kaya nang una niyang punta dito ay excited siyang maglibot-libot sa buong bahay at kung ano-anong pagkain ang kinain. Sayang nga lang at may pasok kami bukas kaya hindi siya makakapag-overnight dito pero hindi nakaligtas sa pansin niya ang pamumula ng pisngi ko. Ano nangyari dyan sa pisngi mo, girl? Bakit namumula? Nasampal ka ba? Suminghap siya at namilog ang mga mata. OMG, huwag mo sabihing sinasaktan ka ni Alvin. Tangik, hindi no? Natatawang sabi ko. Ano nga nangyari dyan? Pumuntong hininga ako. Alam kong kukulitin lang niya ako. Lalo kapag hindi ako sumagot. Kaya kinuwento ko na lang sa kanya nangyari para gumaan na rin lalo ang pakiramdam. Ay bro, din palang ex ng asawa mo eh. Dapat sinapak mo? Nanggigigil na sabi ni Sarah. Hindi ko gagawin iyon. May karapatan siyang magalit sa akin. Ako naman walang karapatang gumanti. Bumuntong hininga si Sarah. Kung sa bagay, so paano yan? Hahayaan mo na lang siya sa plano niyang pang-aagaw sa asawa mo? Siyempre hindi ko hahayaan yun. Asawa ko na si Alvin. Ako na ang may karapatan sa kanya. Tama yan. Huwag kang magpapatalo sa ex niya. Bumuntong hininga ako. Pero nag-aalala ako, Sarah. Nag-aalala saan? Nag-aalala ako na baka maagaw pabalik ni Rowena mula sa akin si Alvin. Baka sa huli siya ang piliin ni Alvin. Matagal silang nagkarelasyon. Alam ko mahal pa siya ni Alvin. Natatakot ako. Ayokong iwan ako ni Alvin at bumalik siya kay Rowena. Ayoko magising isang umaga na wala na sa tabi ko si Alvin at kapiling na si Rowena. Isipin ko pa nga lang iyon, naiiyak na ako. Alam mo girl, may naisip ako. Tumingin ako kay Sarah. Ano yun? Para makasiguro kang hindi kayo iwan ni Alvin, dapat galingan mo ang performance. Kumunot ang noo ko. Performance saan? Performance sa kama. Pataas-taas pa ang kilay ni Sarah. Nag-init naman ang mukha ko. Nagets ko na ang ibig niya sabihin. Pero kinagalingan ko naman. Namilog ang mata ni Sarah. Kinagalingan mo? Bigla akong nahiya pero nasabi ko na eh. Oo. Lumapad ang ngiti ni Sarah. Danica, kamusta si Boss Alvin? Masarap ba? Magaling ba? Sunod-sunod niyang tanong. Namilog naman ang mga mata ko. Ano ba yung mga tanong mo, Sarah? Umuso siya. Sagutin mo na lang ng oo o hindi kahit hindi detalyado. Ano, magaling ba si Boss Alvin? Oo. Obvious naman eh. Sa edad ni Boss Alvin tapos gwapo pa at sobrang hot, malamang marami na siya experience kaya magaling. Ani Sarah na kinikilig pa. Ang sarap kurutin sa singit eh. Ganoon na nga. Ngaling-ngaling kong sabihin. Dax ba siya? Tanong ulit ni Sarah. Oo. Sa pagkakataong ito ay proud ang tono ng boses ko. Mga ilang sukat? Nagsalubong ang kilay ko sa sumunod niyang tanong. Bakit kailangan mo pang malaman? Curious lang, sige na, sagutin mo na. Ngumuso ako. Ewan ko, hindi ko alam eksaktong sukat. Basta mahaba siya. Siguro lampas isang dangkal. Namilog ang mga mata ni Sarah. Seryoso? Ganun kahaba? Oo nga. Buti kinaya mo. Grabe ka, girl. Mabuti hindi nabutas ang matres mo. Kaga, huwag ka na nga magtanong. Basta hanggang dun lang ang sasabihin ko. Kahit kaibigan ko siya, nakakahiya pa rin magkwento tungkol sa mga bagay na yun. Sa amin dalawa na lang iyon ni Alvin. Oo na, pero ito seryoso na, girl. Kaya nang sabi ko kanina, galingan mo ang performance. Kung ginagalingan mo na, i-level up mo pa. Yung tipong mabalo-balo siya sa'yo at hanap-hanapin ka. For sure, hindi ka niya iiwan. Kumunot ang noo ko sa mga sinabi ni Sarah. Teka, saan mo ba nalalaman yung mga yan? Parang may experience ka na rin ah. Sana nga may experience na ako. Kaso hanggang imagination lang ako eh. Ano ka ba? Sa mga nababasa ko lang yan na true to life stories ng mga couple sa internet at sa mga napapanood na rin. Pero effective daw yung ganoon. Baluin mo si Boss Alvin sa kama at
Huwag kang magpapasinda kay Rowena. Napaisip ako sa sinabi ni Sarah. May punto siya. Naalala ko tuwing magsasex kami ni Alvin ay para siyang nawawala sa sarili. Alam ko nasasarapan siya. Nakasex ako pero hindi ko dapat na magpakakampante. Kailangan ko pang mag-level up. Pero ito ang pinakadabas na gawin mo para hindi kanya iwan at kung magbabalak siyang iwan ka, magdadalawang isip siya. Na-curious ako sa sinabi ni Sarah. At ano naman yun? Magpabuntis ka. Nahigit ko ang hininga kasabay ng pagkabuog ng dibdib ko. Magpabuntis ako? Oo, kapag may baby na kayo, mas malakas ang hawak mo sa kanya at hindi kanya basta iiwan. Napaisip tuloy ako ng malala. Kaya ko na kayo magpabuntis. Pero maraming nasa edad ko ang nabubuntis. Ang iba nga ay mas bata pa sa akin. Kung magkakaanak na kami ni Alvin ay siguradong hindi niya kami iiwan ng anak niya. Alvin's Personal Voice. Ang gusto ni Uncle ay 3-story. Sa 3rd floor ang kwarto nila ng asawa niya at gym. Inabot sa akin ni Rowena ang blueprint ng mansyon na ipagagawa ng uncle niyang isang dating politiko na balo at ngayon ay nakapag-asawa ng batang modelo. Masusing tiningnan ko ang blueprint at pinag-aralan. Tumangutang mo ako at muling nirolyo ang blueprint. Sunod namang inabot sa akin na Rowena ay ang folder na may lamang kontrata na may pirma na ng uncle niya. Okay, as soon as possible, uumpisahan na namin ito gaya ng gusto ng uncle mo. Umikot ang mata ni Rowena. Kung pwede lang i-delay mo nang i-delay ang paggawa niyan. Ngumisi ako. Bakit naman? Umupo siya sa couch at dumikwatro sabay halukip-kip. Dahil imbiyam na ako sa bagong asawa niya. Ang daming demand. At itong si uncle naman lahat ng gusto ng babaeng yun sinusunod niya. I'm sure, pera lang ang habol na babaeng yun sa uncle ko. Baka naman talagang in love lang sila sa isa't isa. Ganoon talaga kami mga lalaki. Kapag mahal na mahal namin ang babae, ay handa kaming ibigay ang lahat. Natatawang sabi ko sabay dampot sa folder at sinilid sa drawer. Gaya mo? Kunot nung tumingin ako sa kanya. Ngumiti siya. Ang sabi ko, gaya mo. Ganun na ganun ka sa akin dati eh. Lahat ng gusto ko'y sinusunod mo at wala kang reklamo. Ngumisi ako at umiling-iling. Dati yun. Pero bigla kang nagbago. Natigilan ako sa sumunod niyang sinabi. Nakangiti pa rin siya pero malungkot na ang rehistro ng kanyang muka. Kahit tinapos ko na ang relasyon namin dalawa, ay nanatili pa rin ang pagkakaibigan namin. Bago pa man kami nagkaroon ng relasyon ay magkaibigan na kami. Hindi ako nagbago, Rowena. Pero napagod ka. Bumuntong hininga ako at sineryoso na rin ang muka. Kailangan ba natin uling pag-usapan iyan? Umikot ang mata niya. Sinasabi ko lang ang totoo, Alvin. Yeah, napagod nga ako. Napagod akong intindihin ka dahil paulit-ulit na lang. Now, let's stop this conversation bago tayo mauwi na naman sa pagtatalo. Pagtatapos ko, sa usapin na iyon. Nagkibit balikat naman si Rowena. Okay. Anyway, may usapan ng barkada na magkikita-kita tayo mamaya sa Pepper's Grill. Pupunta si Anthony at Benji. Yeah, I know pero hindi ako makakapunta. What? Why? Inaasahan nila tayong dalawa doon, Alvin. Anya sa mataas na boses. Kunot nung tumingin ako sa kanya. Natigilan naman siya at nag-iwas ng tingin. I'm sorry, na-carried away lang ako. Napailing-iling na lang ako. Ikaw na lang pumunta. May gagawin pa ako mamaya at maaga akong uuwi. Alvin. Naputol ang sasabihin ni Rowena nang tumundog ang cellphone ko. Dinampot ko iyon at napangiti nang makita ang pangalan ni Danica na tumatawag. Sinwipe ko ang green button at itinapat ang cellphone sa tenga. Hey baby. Alvin, anong oras ka uuwi? Kumislit ang puso ko nang marinig ang malamyos na boses ni Danica. Maaga akong uuwi ngayon, baby. As I promised. May gusto ka bang ipabili? Pwede ba? Of course, baby. Natatawang sabi ko. Kahit pag-asawa na kami, nahihiya pa rin siya sa akin kung minsan. Gusto ko kasi ng ice cream eh. May ice cream naman dito sa ref kaya lang puro chocolate. Naumay na ako eh. Na-imagine ko na ang nakausling uso niya. Mahilig talaga siya sa matatamis kaya siguro sobrang sweet niya. Okay, ano bang flavor ang gusto ng baby ko? Malambing na tanong ko. Gusto ko ng avocado at strawberry. Please? Sure baby. Yan lang? Syempre, ingat ka sa pag-uwi. Ihintayin kita. I love you. Natigilan ako sa uling sinabi niya. Bumilis ang pintig ng puso ko. Tama bang narinig ko?
What did you say, baby? Ha? Yung huling sinabi mo. Shit, say it again, baby. Alin? Yung ingat ka sa pag-uwi? No, yung isa pa. Hihintayin kita? Napapikit ako ng mariin. Bakit pakiramdam ko'y nananadya siya? Romeo, Danica, umanda ka talaga sa akin pag-uwi. Yung pinakahuli, baby. I love you? Shit. Mahina ko napamura. Yun na yata ang pinakamatamis na salitang narinig ko sa buong buhay ko. Sa lahat ng nagsabi ng I love you sa akin, ang kanya ang nagpawala sa puso ko. Say it again, baby, please. I love you. Samantala, patamang nakatingin sa Rowena kay Alvin. Parang kinukurot ang puso niya na nakikitang ngiti-ngiti ito at mukhang masaya habang kausap si Danica sa kabilang linya. Sobrang sweet pa nito kung kakausapin ng babae. Sweet din naman ito noon sa kanya pero hindi gaya nito na para ba siyang nakikipag-usap sa isang paslit. Kumagat labi siya. Alam niyang malaki ang pagkukulang niya kung bakit nakuha siyang ipagpalit nito pero nangangako siya na babawin ito sa babaeng iyon at pupunan ang lahat ng pagkukulang niya. Titig na titig ako kay Danica na mahimbing nang natutulog. Ilang minuto na siyang tulog dahil sa pagod pero ako ay gising na gising pa at nakatitig lang sa kanya. Payapa ang kanyang magandang mukha at bahagya pang nakaawang ang kanyang mamula-mulang labi. Ang labing nagpabaliw sa akin kanina. Ang labing halos pumugto sa aking hininga. Habang tumatagal ay painit siya ng painit sa kama. Wala naman ako reklamo at gustong gusto ko ang mga ginagawa niya. Ibang iba siya sa mga babaeng dumaan sa buhay ko. Siya lang ang nagpabaliw sa akin ng ganito. Heto nga't di pa rin kumakalma ang alaga ko na gusto pang humirit. Pero hindi na maaari dahil pagod na ang baby ko. Hinaplas ko ang buhok niya. Yumuko ako at dinampian siya ng magaan na halik sa sentido at pisngi. I love you, baby. Bulong ko sa kanyang tenga at niyakap siya. Idinikit ko ang labi sa kanyang buhok at pumikit na. Danica's Personal Voice. Good morning, everyone. Sabay-sabay kaming napalingon sa entrada ng kusina nang marinig ang boss ni Rowena. May dala siyang paper bag na may lamang kung anong pagkain. Sa kabilang kamay naman ay may bitbit siyang folder. Lumapit sa kanya si Manang Salve na tuwang-tuwa. Binati naman siya ni Ate Ophelia at Ate Elena. Good morning, Danica. Bati ni Rowena sa akin at ngumiti pero alam kong kaplastikan lang ang ngiti niya. Good morning din. Ano sadya mo't naparito ka ng ganito kaaga? Tanong ko't ngumiti din. Kaya ko din makipagplastikan sa kanya. Natahimik naman silang lahat sa tanong ko. Mukhang hindi nila iyon inaasahan. Si Rowena ay bahagya pang nakaawang ang labi at hindi agad nakasagot sa tanong ko. Ano bang klaseng tanong niyan, Danica? Sita sa akin ni Manang Salve. Nagtatanong po ako, Manang, bilang asawa ng may-ari nitong bahay. Nakangiting sagot ko kay Manang Salve na napasingha pa. Huwag kang pumunta dito sa Rowena kahit anong oras. Sino pong may sabi? Sa Alvin? Noong sila pang dalawa ay welcome na welcome dito sa Rowena. Dito pa nga siya, minsan natutulog eh. May kumurot sa puso ko sa sinabi ni Manang Salve na dito natutulog minsan sa Rowena. Alam ko naman iyon, sinabi sa akin ni Alvin nang tanungin ko siya. Sa kwarto pa nga niya ito natutulog noon pero hindi na iyon ang kwartong ginagamit namin ngayon. Ang dati niyang kwarto ay guest room na lang. Noon po yun, Manang Salve, noong sila pang dalawa. Pero ngayon hindi na po sila. Naningkit ang mga mata ni Manang Salve. Sinasabi mo ba na hindi na siya welcome dito? Oh, Manang, it's okay. Naintindihan ko naman sa Danica. Hindi nga naman maganda na pumupunta ako dito nang wala siyang pahintulot. Kabastusan nga naman yun sa kanya bilang siyang asawa. Singit ni Rowena na mabait pang ngumiti. Ay, napakabait mo talaga, Iha. Sobrang maunawain pa. Sambit naman ni Manang Salve. Muntik nang umikot ang mata ko at mabuti na lang at napigilan ko. Anyway, Danica, nagpunta ko dito dahil may pag-uusapan kami ni Alvin about sa next project ng company niya. Untag sa akin ni Rowena. Oo nga pala, engineer din siya, gaya ni Alvin at nagpapasok din siya ng mga projects sa kumpanya. Tulog pa siya. Kung gusto mo, intayin mo na lang. Sabi ko na lang at humigop ng hot chocolate drink na bagong timpla. Oh, mukhang puyat siya. Yeah, madaling araw na kasi kami nakatulog kagabi. Nakangiting sabi ko. Namilog ang mata ni Manang Salve at ni Ate Ophelia at Ate Elena. Si Rowena naman ay nawala ang ngiti sa labi. Good morning, baby.
Sabay kaming napalingon lahat kay Alvin na kapapasok lang ng kusina. Halatang bagong gising siya dahil medyo messy pa ang may kahabaan niyang buhok. Natigilan pa siya nang makita si Rowena. Rowena, what are you doing here? Kunot noong tanong ni Alvin at lumapit sa akin. Iniyakap ko naman ang isang braso sa bewang niya. I came here dahil may pag-uusapan tayo sa next project ng kumpanya mo, di ba? Itinaas ni Rowena ang hawak na folder. Yeah, pero hindi ko naman sinabi na dito natin yan sa bahay pag-uusapan. Malamig na tura ni Alvin. Natigilan naman ako. Ibig sabihin magkikita sila ngayong araw? Oh, I'm sorry. I thought... never mind. Mukhang hindi na nga ako welcome dito. Tawagan mo na lang ako kung saan tayo magkikita para makapag-usap. Tumalikod na si Rowena. Oh, wait. Pigil ko kay Rowena. Kunot to naman siya lumingon sa akin. Pati sa Alvin ay napalingon din sa akin. Ngumiti ako. Bakit hindi nyo na lang dito sa bahay pag-usapan ng tungkol sa new project nyo? Gumuhit ang pagtutol sa mukha ni Alvin. Baby, nakakaya naman kasi kay Rowena, Alvin. Ang aga niya pumunta dito. Mukhang hindi pa nga yata siya nag-aalmusal eh. Kesa naman sa ibang lugar sila mag-usap. At least dito, makikita ko sila. Makikita ko mga galaw ni Rowena. Are you sure, baby? Halos pabulong na tanong ni Alvin. Nakaguhit pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tumango naman ako at ngumiti, sabay yakap sa bewang niya. Ngumiti na rin siya at tinampian ako ng halik sa noo, ilong at labi. Pinagkiskis pa niya ang mga ilong namin. Napatingin naman ako sa mga kasama namin dito sa kusina. Si Ate Ophelia at Ate Elena ay tila kinikilig na nangingiti. Si Manang Salve naman ay stoic lang ang muka at si Rowena ay huling-huli ko ang pag-ikot ng mata. Napangiti na lang ako. Baby, lumingon ako kay Alvin na bagong ligo. Basta ang may kahabaan niyang buhok at nakatapis lang siya ng puting tuwalya. Tumutulo pa ang butil-butil na tubig sa kanyang mamasal na katawan. Ang hot niya talaga. Parang gusto ko tuloy lumapit at haplusin ang katawan niya. Bakit, Alvin? Tanong ko habang inaayos ang kama namin. Katatapos lang namin mag-almusal at kasabay namin si Rowena. Madaldal siya at kinakausap si Alvin tungkol sa new project ng kumpanya. Hindi naman ako makasabat dahil hindi naman ako makarelate. Hindi naman ako nauupi dahil mayat maya din ako kung kausapin ni Alvin. Are you sure okay lang sa'yo na nandito si Rowena? Nag-aalalang tanong niya. Oo naman. Nagpunta na nga rin siya dito noong nakaraang linggo eh. Kumunot ang noon niya. Nagpunta siya dito noong nakaraang linggo? Oo. Mukhang hindi niya alam na nagpunta dito noong nakaraang linggo ang ex niya. Oo nga pala, hindi ko rin sinabi. Pumikit ng mariin sa Alvin at hinilot ang sentido. Anong ginawa niya dito? Wala naman. Kinamusta lang niya sila Manang at may dala pa siyang pasalubong. Close pala sila. Yeah? But, kinausap ka ba niya? Inaway ka ba niya? Ano sinabi niya sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya. Gumuhit ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ngumiti ako at lumapit sa kanya. Nilapat ko ang dalawang kamay sa malapad niyang dibdib at hinaplos iyon. Kinausap niya ako tungkol sa'yo. Kinumpronta niya ako. Galit siya pero normal lang namang reaksyon niya iyon dahil inagaw kita sa kanya. Mapait akong ngumiti. Hindi mo ko inagaw sa kanya, baby. Desisyon ko ang piliin ka. Wala siyang karapatan na magalit sa'yo. Sa akin lang siya dapat na magalit. Lalong bumada ang pag-aalala sa kanyang muka. Kahit na Alvin, maganda ang pakikitungo niya sa akin tapos ganito lang ginanti ko. Pero maayos na kami na Rowena. Pagkatapos namin mag-usap, nakita mo naman hindi ba? Civil kami mag-usap. Hindi ko sasabihin sa kanya ang lihim naming kompetisyon ni Rowena. Basta gagawin ko ang lahat para hindi siya maagaw sa akin. Hindi ka naman siguro niya sinaktan? Umiling ako. Hindi. Good. Dahil kapag ginawa niya iyon, malilintikan siya sa akin. Wala siyang karapatan na saktan ka. Kung may dapat siyang saktan, ako lang dapat iyon. Anyat dinampian ako ng halik sa noo. Yumakap naman ako sa kanya at dinampi-dampian ko rin ang halik ang dibdib niya. Promise me, baby. Kapag nagpupunta dito si Rowena, sasabihin mo sa akin, okay? Ngumuso ako. Ano naman ang gagawin mo kapag nagpunta siya dito? Uuwi ka agad para makita mo siya? Tumawa siya at pinisil ang pisngi ko. Silly. Of course not. Gusto kong malaman para alam ko. Baka mamaya may gawin siyang hindi maganda sa'yo. Na-touch naman ako. Sobra talaga siya kung mag-alala sa akin. Wala naman siguro. Ngumiti siya. Mainam na yun sigurado. Bukas, magpapadagdag ako ng mga security cameras sa buong bahay. Kumunot ang noo ko. Bakit? Para sigurado.
Oh, ang sweet naman ng daddy ko. Malambing kong sabi. Nagsalubong naman ang kilay niya. What did you call me? Kumagat-labi ako. Daddy. Mahina siyang napamura at nangislap ang mata. Saan mo na naman natutunan yan, ha? Sa mga nababasa kong romantic stories sa internet. Daddy ang tawag ng female lead sa male lead na malaki ang agwat ng edad sa kanila. Kapag silang dalawa lang. Ang hat nga eh. Gusto mo yun din ang itawag ko sa'yo? Pili akong sabi. Shit, I love that baby. Obvious nga. Nag-react si Junjun mo eh. Inginuso kong gitnang harapan niya na nakabukol na. It's your fault. Natatawang pinisil niyang pisngi ko at dinampi-dampian ako ng halik sa labi. Ikiniskis pa niya ang papatubo niyang balbas sa leeg ko. Napabungis-gis naman ako sa kiliti. Natigilan lang kami sa lambingan namin nang may kumatok. Sir, pinapatanong po ni Ma'am Rowena kung anong oras daw po kayo bababa. Boses iyon ni Ate Elena. Nagtinginan kami ni Alvin. Bumuntong hininga siya. Bababa na kamo? Ani Alvin. Opo sir. Baby, bababa muna ako. Pag-uusapan muna namin na Rowena ang tungkol sa new project. Then later, magmamall tayo, okay? Ngumiti ako sa kanya tumango. Umitaw na rin ako ng yakap sa kanya. Pumasok naman siya sa walk-in closet para magbihis. Sa mall ay halos bilhin na ni Alvin ang lahat ng mga damit na natipuhan niya para sa akin. Maliban lang sa mga damit na may iksi at mababa ang neckline. Ayaw niya akong pagsuotin noon pero wala naman siya nagagawa kapag naglambing na ako sa kanya. Sa bahay lang naman ako nagsusuot ng maiksi eh. Kapag lalabas ay mahaba-habang damit ang suot ko. Ang dami na nitong damit na binili mo, Alvin. Hindi ko naman lahat masusuot yun eh. Yung mga nabili mo ng mga nakaraan, nakatenga pa rin sa closet. Sabi ko, paglabas namin ng store ng isang kilalang brand ng damit. 10 paper bag ang bitbit niya. Ako naman ay sarili ko lang ang dala at slim bag habang nakakapit ako sa matigas na braso niya. Ayaw niya akong pagbitbitin. Masusuot mo lahat ng iyan, baby, kapag mag-out of town tayo o kaya mag-out of the country. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Talaga? Mag-out of the country tayo? Excited na tanong ko. Matagal ko ng pangarap na mag-out of the country. Ang plano ko nga kapag nagkatrabaho ako, mag-iipon ako at mag-out of the country. Marami akong bansang gustong puntahan. Yes, baby. Are you excited? Nakangising tanong niya. Oo naman. Pangarap ko nga yun eh. Kaya lang, wala pa akong passport. No problem. Ako nang bahala dyan. Sa tuwa ko, iniyakap ko ang braso niya. Eh? Talaga? Ikukuha mo ako ng passport? Hindi, joke lang. Nakangising sabi niya. Sumibangot naman ako na ikinatawan niya ng malakas. Napatingin tuloy sa kanya ang mga taong nasa paligid namin. Of course, ikukuha kita ng passport. Paano tayo makakapag-out of the country ng dalawa kung wala kang passport? Eh? Thank you. Tumingkayad ako at kinintalan siya ng halik sa pisngi. Kagat-labing ngumiti naman siya. Saang bansa pala tayo pupunta? Tanong ko kapag kuwan. Saan mo ba gusto? Marami akong bansang gustong puntahan eh. Gaya ng Japan, Korea, Hong Kong, France, Italy, Switzerland, Maldives. Gusto ko rin pumunta doon. Excited na sabi ko. Don't worry baby, lahat yan pupuntahan natin. Eh? Thank you Alvin. Pero sa Asia muna tayo syempre. Sure. Mas lalo ako na-excite nang magbanggit pa siya ng ibang bansa. Kinukwento pa niya mga tourist spot doon. Marami na pala siyang bansang napuntahan at ang sabi niya ipupuntahan din namin ang mga bansang iyon. Bago kami lumabas ng mall ay kumain muna kami. Video call din namin si tatay para kamustahin. Nasa bahay siya ngayon at inaayos ang bakuran namin. Pinapasamento na niya ito. Baby, may nakalimutan akong bilhin sa loob. Yung pinapabili ni Lolo. Dito ka muna sa loob ng sasakyan, okay? Mabilis lang ako. Bumaba ng sakyan sa Alvin at patakbong bumalik sa mall. Tiningnan ko ang oras sa suot kong relo na regalo pa sa akin ni Alvin. 4:00 na pasado ng hapon. Siguradong 5:00 na kami makakauwi sa bahay. Binuksan ko ang pinto ng sakyan at bumaba. Dito ko nalang hihintayin sa labas sa Alvin. Kinuha ko ang cellphone sa sling bag at nagpicture-picture sa paligid. Napatili ako nang may bumangga sa aking matigas na bagay. Umagsak pa ang cellphone ko sa semento. Yung cellphone ko? Bulalas ko at akmang yuyuko para damputin ang cellphone pero inunahan ako ng isang lalaki at inabot niya iyon sa akin.
I'm sorry, miss. Hindi kita napansin. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Tanong sa akin ng lalaki na nakabangga sa akin. Napapitlag pa ako nang hawakan niya ako sa siko at sinipat-sipat ang katawan ko. Ayos lang ako, mister. Are you sure? Tumingin pa sa akin ng lalaki na may nakaguhit na pag-aalala sa muka. Hindi pa rin niya binibitawan ng siko ko. Nailang natuloy ako dahil kakaiba na rin ang tingin niya sa akin. Tinging may mali siya. Oo, ayos lang ako. Bitiwan mo. Don't touch my wife! Napapitlag ako nang marinig ang malakas na boses ni Alvin. Hiniklas ko ang siko kong hawak na lalaki at lumingon kay Alvin. Madilim ang rehistro ng kanyang gwapong mukha habang papalapit sa akin. Napalunok ako. Ngayon ko lang nakita ang ganitong mukha niya. Nakaramdam ako ng pangingilag. Alvin. Hinapit ako ni Alvin sa bewang at matalim ang matang bumaling sa lalaki. Who the hell are you? Bakit mo hinahawakan ang asawa ko? Mababa ang boses pero galit na tanong ni Alvin. Sumipa naman ang kaba sa dibdib ko. Napatingin ako sa paligid. Nakatingin na rin sa amin ng ibang tao pati na rin ang 3 gwardiya sa entrance. I'm sorry pare. Hindi ko naman intensyong hawakan ang asawa mo. Nabangga ko kasi siya at tagalan lang ako na baka nasaktan ko siya. Paliwanag naman na lalaki sa bakas sa muka ang pangingilag. Halatang takot kay Alvin. Sino ba naman ang hindi matatakot? Ang itsura ngayon ni Alvin ay madilim at umiigting pa ang panga. Parang anumang oras ay mananapak. Nakaka-intimidate pa ang laki ng katawan niya. Bumaling sa akin sa Alvin. Totoo ba ang sinasabi ng lalaking ito? Oo, Alvin. Nabangga niya ako, tinacheck niya lang kung may masakit daw sa akin. Pero wala siyang karapatan na hawakan ka. Mariing sabi niya. Napalunok naman ako. Muli niyang binalingan ang lalaki na namutla na. Sige na, makakaalis ka na. Tumango naman ang lalaki at tumingin sa akin. I'm sorry, miss. Tipid nang umiti lang ako. Hop in, baby. Utos sa akin ni Alvin nang buksan niya ang pinto sa passenger seat. Agad naman ako sumakay at inalalayan pa niya ako kahit wala siyang kangiti-ngiti. Agad ko naman ikinabit ang seatbelt. Umikot siya sa sasakyan at sumakay sa driver's seat. Inalagay niya sa box seat ang dala niyang plastic na may lamang box na galing sa isang bake shop. Kinabit niya ang seatbelt pero hindi pa niya binubuhay ang makina. Malalim siyang bumuntong hininga. Madilim pa rin ang kanyang mukha. Bakit lumabas ka pa ng sakyan? I told you dito ka lang sa loob, diba? Napalunok ako. Mababa ang tono ng boss niya pero dama kong galit siya. Sorry. Mahinang sabi ko sa bayo ko at kagatlabi. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya. Hinawakan niya ang kamay ko at pinisil-pisil. Nag-aalala lang ako sa'yo, baby. Yung lalaki kanina mukhang hindi mapagkakatiwalaan at mukhang manyak pa. At isa pa, ayoko may ibang lalaking humahawak sa'yo. Nagseselos ako. Tumingin ako sa kanya. Wala na ang dilim sa kanyang muka at mapupungay na ang kanyang mga mata. Ngumiti ako. Kumislot ang puso ko sa sinabi niyang nagseselos siya. Wala ka namang dapat na ikaselos eh. Ikaw lang ang lalaking gusto ko. I know, baby. But still, ayoko may ibang lalaking hahawak sa'yo. You're mine. Dinala niya ang kamay ko sa kanyang labi at dinampi-dampian ito ng halik. Tila naman may kumikiliti sa loob ng tiyan ko. Kinikilig ako. And you're mine too, Alvin. Hayag ko at yumakap sa braso niya. Of course, baby. Ngumiti na siya at dinampian ako ng halik sa noo. Binuhay na nga niya ang makina at minanoobra na ang sakyan palabas ng parking lot. Magkahawak ang kamay namin sa buong biyahe habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa plano naming out of the country. So, kumusta ka naman dito sa bahay ni Alvin, Iha? Oh, I mean, bahay niyong dalawa. Bahay mo na rin ito dahil asawa ka na niya. Nakangiting wika ni Lolo Fernan. Dumating siya dito sa bahay bago mag-dinner at dito na rin siya kumain kasabay namin ni Alvin. Ayos lang po, Lolo Fernan. Nung una, medyo namahi po ako pero kalaunay nasanay na rin po. Nakangiti din sabi ko. Sa Alvin naman ay tumangutango habang umunguya. Mabuti naman kung ganoon, Iha. Malapit lang ang mansyon dito. Dalawin mo naman ako minsan para makapag-bonding naman tayo. Sige po, Lolo Fernan. Kapag wala akong pasok sa school, pupuntahan ko po kayo. Salamat, Iha. Anyway, anong balita sa inyong dalawa? Ilang buwan na ang lumipas mula na ikasal kayo. May aasahan na ba akong chikiting?